may question sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila, no? Ano yung Got to Believe? Uy, maganda yun! Maganda yun. Oo. Di ba? Ay, kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pala yung partner. Haligi talaga to eh. Ay, better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa lang ako. Feeling ko, Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, mapapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Wait lang, ano ako lang naman. Absorb ko lang naman habang nagkasalita si Patrick. Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bongga, magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please pa-on. Thank you. Hello. Ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. And congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yeah. Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. Maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero wow. Medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set naman, nag-i-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung taga-bantay. Siya yung eto na, magkatabi na sila, yan na. Alayin na natin, guluin na natin. Ate Wilma, unahan mo na kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool lang mo lahat, mag-i-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo.